Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa another video, and for today's content, ayan, itatopic natin or i-full review natin ang isa sa napakabentang smartphone na protection. Ang isa sa pinakamura na smartphone ngayon, which is the Honor XCC. So tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing dito sa Honor XCC. And this time, ayan, itatakil natin or i-full review natin siya. Bibigay ko sa inyo yung mga final mabigay ko sa inyo yung final thoughts ko dito sa smartphone na to since nagamit natin siya ng few weeks. And again, etong si Honor XCC, napakamura or very affordable niya lang sa online, sa official store ni Honor sa online dito yan sa ating view products. So kung interested kayo sa Honor XCC, kiklik nyo lang yung view products natin dito sa gilid ng ating video dyan. Meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. So again, bukod doon sa discount na makukuha nyo sa online, meron pa additional discount dito galing sa ating video up to 1,000 pesos off. So ang SRP ng Honor XCC usually nasa around 6,000 plus yan. Pero magandang balita sa online mga idol, for the 6GB, 128GB of internal storage, pwede siya makuha ng 5,500 pesos. At ito pa magandang balita, dito sa online mga ka-J-Vlog, possible pwede siya makuha ng 4,000 plus pag in-apply niyo pa yung ating special voucher. So again, for the 6GB, 128GB of internal storage for a price range ng 4,000 to 5,000 pesos, ay napakasulit po mga ka-J-Vlog. So again, pag bibili niyo to sa mall, medyo mahal. Based on my observation sa kanyang specs, comparing sa SRP, hindi po perfect fit. Kaya mas maganda mabili nyo siya sa online para mas maging sulit yung specs na bibili nyo dito sa smartphone na to. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung magandang features ng Honor XCC at kung bakit maganda rin siya i-consider bilhin as a budget smartphone ngayon 2025. So pag-usapan natin yung display niya. When it comes sa display ng Honor XCC, to be honest, TFT siya. Medyo hindi ganun kaganda. Pag TFT LCD, talamak na yung TFT sa medyo wash out ng mga display. Pero again, dito sa Honor XCC, nagulat ako na TFT pala to dahil hindi ko akalain sa kanyang napakagandang display na TFT pala yung tinitingnan ko. Kasi ang ganda ng brightness nito, ang taas, mas mataas pa to sa Oppo A3X. So yung nits of brightness niya is beyond 1,000 nits of brightness. So napaka-solid. HD plus 720p resolution siya. At syempre mga ka-J-Vlog, ang pinaka maganda rin sa smartphone na to, naka-punch hole siya, di ba? Compare sa mga ibang brands sa ganitong presyohan, naka-notch display pa rin sila. Hindi sila makamove on sa notch display. I don't know why. Pero the Honor XCC, overall na maganda sa smartphone na to, yung kanyang nits of brightness, napakataas. Pwede siya magamit sa outdoor activities. Usually talaga, napapansin kong hinahanap ng consumers ngayon yung meron mataas na needs of brightness, especially sa mga consumers na ginagamit sa work yung smartphone nila. And 120Hz screen refresh rate din si Honor XCC. Usapang chipset tayo. I know yung chipset nito, yung iba ay ayaw na ang MediaTek Helio G81 Ultra. Pero based on my observation sa paggamit ko sa Honor XCC, okay naman po ang G81 Ultra. Again, pag bibili kayo ng smartphone, always look kung magkano nyo lang sila nabili. So G81 Ultra for the price of 4,000 to 5,000 pesos, for me, okay naman yan at sulit naman siya mga J-Vlog. Nakapag-handle na-game test ko ng Honor XCC at so far so good naman ang performance niya. Na-handle niya naman yung mga tinest nating games. Sa Genshin Impact, nakalaro naman tayo pero hindi siya smooth. May mga frame drops, playable pero hindi smooth. Ang the best na sasuggest kong laruin nyo dito is MOBA games or COD. Next na maganda sa kanya is yung kanyang camera for a price tag na 4,000 to 5,000 pesos. So 50 megapixel siya. Kahit pa paano, mamaya magpapakita naman ako ng mga photo samples and video samples ng Honor XCC. Maganda naman yung outcome ng camera niya. And hindi naman complete kumbaga wash out, kasi meron ako nakikita mga ibang smartphone na meron matataas na megapixel pero ang pangit ng quality, pang 8 megapixel lang or 5 megapixel. Ito 50 megapixel siya, okay naman. Mapoprovide niya naman yung hinahanap nyo na camera phone sa ganitong price segment. Ang nagustuhan ko pa sa Honor XCC is yung kanyang design.
So sa mga consumers na unang tinitingnan sa smartphone is design and aesthetic, very premium yung design nitong Honor XCC. And based on my observation, most ng mga smartphone ng Honor, magaganda talaga design. Including yung mga flagship nila, mid-range, di ba? Very premium, sleek, at eye-catching. So sa Honor XCC, kung ako tatanungin, better go sa color white. Ang ganda sa back cover niya. Nabubus pa ng colorway niya. So available to sa mga iba't ibang colors, pero talagang napusuan ko dito is yung color white na review unit natin kasi hindi lang siya plain na back cover, may design pa siya. I think pag tinitilt niyo siya, nagkakaroon ng effect na kumbaga magiging eye-catching sa mga ibang consumers pag ginamit itong smartphone na to. Square-shaped camera module siya, pero wag kayo malilin lang. Isa lang talaga legit na gumagana ng camera dyan. So, dual rear camera system siya, pero in reality, yung pangalawang camera nito is hindi naman ganun ka-useful. So, kumbaga, sa malayuan, nakakalain ng mga ibang consumers na medyo, alam mo yun, yung naiintriga sa mga smartphones. Akalain nila na quad-rear camera yon sa malayuan, pero in reality, isa lang talaga camera niya. So, kumbaga yung design nito mapanlin lang when it comes sa camera module. Pagdating naman sa battery, enough naman yung battery niya, 5,300. So again, yung 5,000 mAh, malaki po yan. And I know marami nang naliliitan sa 5K, I don't know why. So yung 5K mAh naman is makunat po yan at napakalaking battery capacity. Siguro nasisilaw sila sa mga ibang brands. Syempre, yung ibang brands nag-offer ng 6K, 6.5, 7K. So syempre, matataas yun or napakakunat talaga nun. Pero specs-wise yung 5,300 na mo-offer ng Honor XCC is ano naman yan, kumbaga makakapag-provide naman yan ng excellent battery performance. And hindi lang yon, nakakatuwa rin na si Honor ay nag-offer na rin ng fast charging rate. So 33 watt fast charging na tong Honor XCC. So, in less than 1 hour lang, kayang-kayang i-full charge itong smartphone na to. So, ganun ka-convenient. For example, nasa labas kayo, na low-bat siya. No worries, madali lang naman siya mag-full charge. Again, yung 33 watt fast charging niya, pwede rin naman yan gamitin sa mga ibang charger. For example, sa mga third-party charger like Anker, Ugreen, and of course, mga battery pack or power bank na support ng mga fast charging rate or yung mga PD fast charger. So, ma-charge nyo rin naman tong Honor XCC na mabilis without yung kanyang original na power brick. Isa pang maganda dito, sa kanyang SRP, yung 6GB of RAM, at least minimum na yan, okay yan, 6K pesos. Pero magandang balita, mura lang siya sa online, 4 to 5,000 pesos. Yung 6GB of RAM na ma-offer ng Honor XCC ay napakasulit mga J-Vlog. Usually, sa mga ganito pa ring presyohan na smartphones, 4GB of RAM ang i-offer. Pero ibahin nyo, Honor XCC, 6GB of RAM na ang ibibigay niya, tapos 128GB of internal storage. So, yun, meron kayong plenty of RAM sa murang halaga. So again mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo pag bibili kayo nitong Honor XCC. And syempre hindi lang yon, meron din siya water protection, IP64 water and dust resistant. So kung interested kayo dito sa smartphone na to, wag nyo kalimutan dito bumili sa ating View Products or sa product link natin dahil mura at bagsak presyo lang po dyan ang Honor XCC at may nag-iintay po sa inyong special voucher up to 1,000 pesos. So let's explore yung design at build quality nitong Honor XCC. Pero when it comes sa neto, medyo mataba to or hindi siya slim na smartphone na meron lang 5,000 at 5,300 mAh battery capacity. So, yun. Hindi siya slim na smartphone compare sa mga ibang brands na meron 6K or 7K pero napakanipis. Ito, I don't know kung bakit napaka-chunky niya. Ayan Pero overall, napakaganda ng back cover nitong Honor XCC. Very premium looking. Quad camera setup siya. Pero again, in reality, dual camera lang siya. Pero ito lang talaga gumagana. Isang camera lang. Ito, I don't know, parang sensor lang siya. Ito, design tapos flash. Napakaganda ng color. Pag tinitit nyo sa ibang side, lumalabas yung pa-effect niyang ganyan. So, mas sasuggest ko sa inyong color, kunin nyo tong puti. Napaka-clean tignan, very premium, so super sleek. So, dito sa right side niya, so wala siyang any glossiness at medyo may kabigadan siya for 5,000 mAh battery capacity
So sa right side nandito ang ating power button slash fingerprint scanner and volume rocker. Sa taas naman meron tayo ditong SIM tray at yung microphone. Sa left side ito yung parang action button ng iPhone, yung kanilang AI button. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at speaker grills. Sa bibili ng Honor XCC, good news po, meron na po itong pre-installed na screen protector out of the box. Ayan, di na kayo mahihirapan dito. And when it comes sa kanyang display, napakaganda, ang laki. Naka-punch hole display pa tong smartphone na to, which is all good for its price ngayon na 4 to 5,000 pesos. Tapos, ito yung about phone niya. It is powered by MediaTek Helio G81 Ultra. So, yung G81 Ultra na to, hindi po mabagal to dahil nalaro ko na to for gaming. Ay, na-game test ko na to. HD Plus 720p resolution is very normal for its price. At ayan, naka-Android 15 siya with Magic OS 9. Tapos, sa display or brightness niya, meron nga tong screen refresh rate na 120Hz screen refresh rate. At ito yung AI button ng Honor. So, para siyang action button yan, all goods na all goods. Nandito yung mga shortcut nyo. So, next, explore natin yung camera app ng Honor XCC. So, nandito tayo sa photo mode nya. So, meron tayo 1x, tapos 2x. Ayan. Hanggang 10 times digital zoom po tayo. Meron tayong mga filters dito. Okay. Ayan. Tapos, flash, Google Lens, HDR mode, at ito yung mga ibang settings nya. So, meron tayo ditong aspect ratio, watermark, merong phone model sa baba ng ating mga photos. And then, meron tayong portrait mode for background blur, beautification, night mode for low light shot. Sa video naman, wala siyang support sa any 60fps. So, hanggang Full HD 1080p lang siya. Meron tayong pro mode at sa more, meron tayong slow motion, panorama, time-lapse stickers, and high resolution mode. Sa photo naman ng front-facing camera, ayan, all goods na all goods din naman. Ayan, meron tayong portrait mode na syempre pinaka-importante sa front-facing camera is of course yung beautification. Meron din tayong, wala siyang night mode for front-facing camera. Tapos, sa video naman is meron tayong Full HD 1080p up to 30 fps. Sila mga J-Vlog ang camera app ng Honor XCC. Very, very simple lang. So, next speaker test tayo dito sa Honor XCC. Ito yung sinasabi ko parati, i-click nyo yung view products na yan. Dahil pag dyan kayo bumili sa ating link, mura nyo lang makukuha ang mga products natin. So, ayan, start tayo. Single speaker lang siya, nandito. Online, tara, check natin. So, wala siyang any booster, single speaker lang talaga siya. J-Vlog, recently lumabas na ang Infinix Hot 60i. So, when it comes sa speaker ng Honor XCC, yes, single speaker siya na hindi na rin natin gano'n nakikita for typical budget smartphone kasi karamihan is naka dual steer speakers or yung single speaker nila is beyond 100% volume. Ito, wala itong booster or something, pero malakas naman siya in fairness. Kaya kung i-rate ko speaker neto for its price, 1 on 10 ang highest ang score ko dito, nasa 7. May metrics test tayo dito sa Honor XCC. So, start tayo sa kanyang fingerprint scanner. Fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Face unlock, ayan, fast and accurate din. Video sample, front-facing camera of the Honor X60. So, pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 fps. So, wala siyang any support for 60 fps.
Pero pag nasa outdoor, okay naman yung quality niya. Yan siya. So, video sample. Rear camera of the Honor X6C. So, pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. Ayan siya. So yan ang ating full review dito sa Honor XCC. Pinaka main question, Lord, sulit pa itong i-purchase ngayong year end 2025? Lalo na po, ang dami pong nagsisale sa online, ang dami nagsisilabas ang smartphone. Hindi ko na alam kung anong bibiling ko. Ang maganda kasi sa Honor XCC, sa online, sa Honor official store, nag-offer po sila ng SPay later up to 6 months. Usually, yung mga SPay later na nakikita natin is up to 3 months lang. Dito is upgraded 6 months siya. So, ganda ng easy payment methods dito sa Honor XCC. Kung makuha nyo to ng 4,000 plus, below, parang mga monthly nyo dito, nasa 800 lang. Di ba? Napakasulit. At hindi lang yon, meron pang ang voucher. Again, yung special voucher natin ay exclusive lang dito sa ating video. Pag clinic nyo yung product link dyan sa view products natin, mag-automatic generate yung ating voucher upon checkout sa smartphone nyo. For example, nandun kayo sa post nung smartphone, nandun sa baba lang, YouTube special voucher, tapos yung amount ng discount nyo. Again, yung discount ay iba-iba po sa mga accounts. For example, ako, wala na akong ganun voucher kasi talagang gamit na gamit ko yung mga voucher ko every month. Yung mga iba na first time lang naman umorder or bihira lang umorder, malalaki po yung mga voucher na pwede mabigay sa inyo. So hopefully mga ka-J-Vlog, itong full review natin ay nakatulong po sa mga consumers pagbibili ng Honor XCC. For me, for a price na 4,000 to 5,000 pesos, yes, sulit din naman itong smartphone na to. Hindi po mabagal ang chipset niya, magandang nits of brightness, okay ang battery performance, and of course, meron siyang plenty of RAM for its price segment.